ang pangalang inirekomenda sa Malacanang para iproklamang national artists. Pero sa listahang ito, tanging ang superstar na si Nora Honor lang ang hindi inaprubahan ng Pangulo. Hindi na raw ito iaapila ng grupong nagsusulong na hiranging national artist ng superstar. Pero ayon sa fans at ilang ahensya, dapat magpaliwanag ang Pangulo. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, base sa isang desisyon ng Korte Suprema, hindi raw daw kailangan magpaliwanag ng Pangulo kung meron itong hindi aaprobahan sa listahan ng mga nominees bilang national artist ng bansa. Sa kabila nito ay nais daw malaman at nais pag-aralan daw ng National Commission for Culture and the Arts kung bakit hindi inaprobahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang nominasyon ni Nora Honor. My brother is not a pig. Tumatak na sa mga Pilipino ang linyang ito ng kinikilalang superstar na si Nora Honor. Ang kapatid ko ito! Hindi pamilya mo! Sa ilang dekada niya sa pelikula at entablado, isa si Ate Guy sa mga tinitingalang haligi ng industriya. Kaya nang mabalitaang naudlot ang pagkilala sa kanya bilang national artist ng Pilipinas, nang hinayang ang ilan niyang fans. Nakakalungkot. Kahit na po nung bago pa lang siya, talagang effective na ho siyang umarte kasi natural po ang ganda niya. Kailangan bigyan siya din ng award at saka bigyan siya ng ng gobyerno na marami na siyang napatunayan. Sining naman ang pinag-uusapan natin, sana hindi iti inalis. 6 na bagong national artists ang kinilala ng pamahalaan para sa pagsulat, sayaw, musika at arkitektura. Pero sa 7 pangalan na inirekomenda ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP, tanging ang nominasyon kay Nora Honor ang hindi inaprubahan ng Pangulo. The President acted within the prerogatives as laid down by the law and as laid down by the Supreme Court decision. I've seen a number of speculation kesyo daw mga Vilmanians daw, ayaw ang mga ganong klase mga speculation. But these are all speculation. Kada 3 taon naglalabas ng pangalan ng mga bagong kasama sa hanay ng national artists ng bansa. Ang NCCA at CCP ang nangangasiwa sa nominasyon. Matapos mangalap ng nominado, dadaan sa masusing evaluation ng mga eksperto ang mga pangalan sa kapagbobotohan ng joint board ng NCCA at CCP kasama ang mga dati ng hinirang na national artists. Isusumite sa Honors Committee ang pinal na listahan ng mga nominado. Dadaan ulit sa screening saka ipapasa sa Office of the President. Ang Pangulo ang may huling desisyon kung sino-sino sa mga listahan ang pararangalan. Ang isang Pangulo ay maaring magtanggal ng pangalan sa listahan. The President may remove but he may not add to the list na hindi dumaan sa NCCA at saka sa CCP. Minsan ang naging kontrobersyal ang National Artist Awards nang iprotesta sa Korte Suprema ng ilang alagad ng sining ang listahang inaprubahan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa desisyong inilabas ng Korte, hindi kailangang magpaliwanag ang Pangulo kung may tatanggalin ito sa listahan ng mga nominado. Batid daw ito ng NCCA pero ayon sa komisyon. Ngayon, i-explore namin hanggang saan ba ang maaaring gawin ng isang Pangulo ukol sa pag-exclude ng matagal na masusing eksaminasyon ng isang nominee. Samantala, hindi na raw iaapila ng grupong Nora Honor for National Artist Movement ang desisyon ng palasyo. Pero hindi raw sila sang-ayon dito. Wag na lang dahil nakikita natin hindi karapat-dapat ang Pangulong Aquino na siya ang magproklama kay Nora Honor bilang pambansang alagad ng sining. Ano ba naman, ito talaga artista, ito talaga nagpatunay din. Ayun, sa art, nakita naman na ano ba talaga ang diferensya natin? Number 1, ang iniisip ng mga tao is yung kaso is drugs. But tapos na to. Pinagsisihan niya to. Pinaghirapan niya to. Nag-community service siya. Jessica, pag-aaralan daw ng NCCA ang muling pagsasubmit ng pangalan ni Nora Honor sa listahan ng nominees bilang national artist. Pero dahil final na daw ang decision ni Pangulong Noynoy Aquino, sa next batch na daw ng nominees mapapasama ang pangalan ni Nora Honor. Jessica. Mukhang ang Malacanang hindi naman dinideny na ang Pangulo mismo ang nagtanggal sa listahan ng nominees kay superstar Nora Honor. Cedric. Tama yun, Jessica. Dahil yung Pangulo rin, in this case si Pangulong Noynoy Aquino, siya rin yung may final decision kung sino-sino
yung maaprubahan doon sa final list na isusumite sa kanya ng NCCA at saka ng CCP. Although ang tinanong kanina sa press conference o sa press briefing itong si Secretary Resherda, hindi raw nalinaw o nalinaw ng Pangulo kung ano yung dahilan bakit natanggal sa listahan at hindi na-awardan ng National Artist Award si Nora Honor, Jessica. Okay, kaya lang parang it also defeats the purpose kung bakit may process sa pag-nominate. Ibig sabihin, bago makarating sa Malacanang o sa Pangulo yung listahan, salang-sala na yan at saka dumaan na sa mahabang proseso. It defeats the purpose if in the end pala, pwede pa rin mabago. Bakit pa may mga nominating people, di ba? O may nominating agencies. Tama yan, Jessica. Ang sabi ng NCCA at ng CCP na very crucial dito sa decision naging decision ng Supreme Court a few years ago, 2013 if I'm not mistaken, yung sinasabi na hindi kailangang magpaliwanag ng Pangulo kung bakit naging ganun yung decision niya. Ang sabi ng NCCA, pag-aaralan daw nila ito, itatry nila kung ano man yung mga legal remedies o kung ano yung pwede nilang gawin para malaman kung ano ba yung kung baka daw nagkaroon ng grave abuse of discretion, yung mga ganong angulo, Jessica. Pag-aaralan daw yan para malaman kung bakit ba yun yung naging desisyon ni Pangulong Noynoy Aquino, Jessica. At saka dapat siguro malinaw din, ano ba talaga kasi ang batayan? Kung may batayan na naiset itong mga nagno-nominate o yung mga nagsiscreen, kung hindi pala yun match dun sa batayan naman ng Pangulo, di sayang lang din, di ba? Bakit pa nagkaroon ng nominating process? In any case, let's leave it at that. Maraming salamat sa'yo, Cedric Castillo.